Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa isang payak na baryo na nakatago sa paanan ng mga bundok, si Lolo Isko, ang pinakamatalinong matatanda sa lugar, ay madalas magtipon ng mga kabataan sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Sa tuwing sasapit ang hapon, ang kanyang mga kwento ay laging inaabangan ng lahat, lalo na ang kanyang mga salaysay tungkol sa mga makapangyarihang sandata na ibinigay ng Diyos sa mga tao. Mga apo, simula ni Lolo Isko, binababa ang kanyang sombrero at binubuksan ang isang maliit na garapon na puno ng puting kristal. Ito ang asin, dagdag niya, sabay tingin sa kanilang mga nagtatakang mukha. Hindi lang ito pampalasa ng pagkain, kundi isang banal na regalo na may kapangyarihan sa mundong hindi natin nakikita. Nagkaroon ng katahimikan. Walang humihinga ng malalim, bawat bata ay nakaabang sa susunod na sasabihin ni Lolo Isko. Pumukaw ng interes ang kanyang mga salita, at bumuo ng tensyon ang kawalang alam ng mga nakikinig sa misteryong nilalaman ng simpleng mineral na hawak niya. Paano naging makapangyarihan ang asin, Lolo? Tanong ni Ana, nakilala sa baryo bilang batang mahilig sa mga kwento ng himala. Kwento mo naman po sa amin. Tumawa si Lolo Isko at ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang may tinatagong lihim. Bago natin alamin ang kapangyarihan nito, hayaan niyong ikwento ko ang kasaysayan ng asin mula sa Biblia. Sa lumang lungsod ng Sodoma at Gomora, nagsimula ang kwento ng asin na magpapabago sa pagtingin ng lahat dito. Si Lot at ang kanyang pamilya ay tumatakas mula sa lungsod na pinuksan ng Diyos dahil sa kasalanan at katiwalian. Sa gitna ng kanilang pagtakas, isang mahigpit na utos ang ibinilin sa kanila, huwag kayong lilingon pabalik. Ngunit ang asawa ni Lot, na puno ng pangungulila at pag-aalala, ay hindi nakatiis. Nang siya'y lumingon, biglang bumalot ang katahimikan. Sa isang iglap, siya'y naging isang haligi ng asin, nakatayo bilang babala sa mga sumuway sa kalooban ng Diyos. Hindi maiwasan ng mga bata na makaramdam ng kilabot. Isang haligi ng asin, bulong ni Pedro, na palaging may takot sa mga istoryang ganito. Opo, tugon ni Lolo Isko. Ang asin ay hindi lamang tanda ng parusa, kundi isa ring simbolo ng kabanalan at pag-asa. Tumigil si Lolo Isko, hinayaang lumutang sa hangin ang bigat ng kanyang kwento. At naalala niyo ba si Jesus, na tinawag ang kanyang mga tagasunod na asin ng lupa? Bakit nga ba? Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Dito ay bumuo ng intriga sa isip ng mga nakikinig. Si Juan, nakilala sa kanyang matapang na personalidad, ay tumayo. Lolo, sigurado po ba kayong may kapangyarihan ng asin? Tanong niya, na parang hinahamon ang karunungan ng matanda. Ngumiti si Lolo Isko, sabay sabing, Juan, minsan may mga bagay sa mundo na hindi natin agad nauunawaan. Pero kung tunay ang iyong pananampalataya, makikita mong ang asin ay may papel na ginagampanan sa labang espiritual na hindi nakikita ng mga mata. Nagpatuloy si Lolo Isko, ibinabahagi ang kwento ng isang batang pastol na naligtas sa pamamagitan ng asin. Sa kabilang baryo, sabi niya, may isang batang lalaki na ang kawan ng mga tupa ay palaging inaabala ng masasamang espiritu. Sa takot, pumunta siya sa isang matandang propeta, na binigyan siya ng asin na pinagpala at inutusan siyang ikalat ito sa paligid ng kanyang mga tupa. Bumuntong hininga si Lolo Isko, na tila nag-aabang sa reaksyon ng mga nakikinig. Pagkatapos ng ritual na yon, patuloy niya, hindi na muling bumalik ang mga masasamang espiritu. Ang kawan ng mga tupa ay nanatiling ligtas. Napuno ng pagtataka ang mga bata. Ang simpleng asin na ginagamit nila sa kusina ay biglang naging isang bagay ng misteryo at respeto. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa pagkamangha. Ano ang susunod, Lolo? Tanong ni Ana, hindi mapigilan ang kanyang kuryosidad. Mga apo, ito pa lamang ang simula, sagot ni Lolo Isko. Sa mga susunod na araw, malalaman niyo kung paano ang asin ay naging instrumento ng Diyos para sa kasaganaan at proteksyon. Pero mag-ingat, dahil may mga gumamit nito para sa mga maling layunin. Nagtapos ang kwento ni Lolo Isko na puno ng misteryo, ngunit may pangako ng higit pang mga revelasyon. Ang mga bata ay naghiwa-hiwalay na puno ng tanong at pananabik, hindi na makapaghintay sa susunod na kabanata ng kanilang paglalakbay patungo sa kaalaman ng mga espiritual na sandata. Noong sumunod na araw, muling nagtipon ang mga bata sa ilalim ng malaking puno ng mangga.
Ang hangin ay malamig at ang dapit hapon ay nagbibigay ng malamisteryong liwanag sa paligid. Si Lolo Isko ay naroon na, tila mas seryoso kaysa kahapon, hawak ang parehong darapon ng asin na parang ito'y isang sagradong kayamanan. Nang makita niya ang pagdating ng mga kabataan, ngumiti siya at sinimulang ipagpatuloy ang kanilang kwento. Bago natin pag-usapan kung paano magagamit ang asin bilang sandata, sabi ni Lolo Isko, kailangan muna nating maunawaan kung bakit ito napakahalaga sa ating pananampalataya. Sa Biblia, maraming ulit na binanggit ang asin, at bawat pagkakataon ay may mahalagang aral na dapat nating matutunan. Talaga po, Lolo, tanong ni Ana, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha. Gaano kadalas binabanggit ang asin? Ngumiti si Lolo Isko. Napakaraming beses, Ana. Ang asin ay naging mahalagang bahagi ng mga kasunduan at ritual ng mga sinaunang Israelita. Ito ay hindi lamang pangluto kundi simbolo ng kasunduan at kalinisan. Alam ba ninyo na ang Diyos mismo ay nagbigay ng utos na ang bawat handog na butil sa altar ay dapat lagyan ng asin? Nagkibit balikat si Juan na tila hindi pa rin kumbinsido. Bakit po, Lolo? Ano ang kabuluhan ng asin sa mga handog? Umiling si Lolo Isko at inilapit ang kanyang ulo kay Juan na parang magbabahagi ng isang lihim. Ang asin, sabi niya, ay simbolo ng kasunduan ng Diyos sa kanyang mga tao. Tinawag itong tipa ng asin, isang kasunduan na hindi mabubulok o masisira. Tulad ng asin na pinipigilan ang pagkabulok ng pagkain, ang tipa na ito ay naglalarawan ng pangmatagalang katapatan ng Diyos sa kanyang mga anak. Sa Levitico 2:13, inuutos ng Diyos na lagyan ng asin ang bawat handog upang ipakita ang kabanalan ng kasunduan. Nagtawanan ng mga bata, hindi dahil sa pambihirang kwento, kundi dahil sa hindi nila inaasahan na ang asin ay magdudulot ng ganitong kalaliman ng kahulugan. Ngunit bago pa sila muling magtanong, ipinaliwanag ni Lolo Isko ang isang kwento na nagdala ng bagong liwanag sa kanilang mga isipan. Sa isang bayan ng mga Israelita, ang isang pari na nagngangalang Eliab ay kilala sa kanyang matibay na pananampalataya at matapat na paglilingkod sa Diyos. Araw-araw, ginagawa niya ang kanyang tungkulin sa altar. Tiniyak na ang bawat handog na butil ay sinabuyan ng asin, tulad ng iniutos sa kasulatan. Isang araw, dumating ang isang dayuhang mangangalakal, dala ang mga kwento ng yaman at kasaganaan mula sa mga ibang bayan na hindi naniniwala sa Diyos ng Israel. Ang mga tao sa bayan ay nagsimulang mag-alinlangan sa mga tradisyon at tanungin kung tunay na kailangan pa nilang sundin ang mga sinaunang ritual. Lolo, ano pong ginawa ni Eliab? Tanong ni Pedro, na ngayon ay lalo pang nalulong sa kwento. Mahusay na tanong, sabi ni Lolo Isko. Pinanindigan ni Eliab ang kanyang pananampalataya. Sinabi niya sa mga tao, ang asin na ginagamit natin ay hindi lamang pampalasa kundi isang paalala ng ating kasunduan sa Diyos. Kung aalisin natin ito, tila inaalis natin ang ating pangako sa Kanya. Nagkaroon ng katahimikan. Ang kwento ni Eliab ay tumama sa mga puso ng mga bata na nagsimulang makita ang asin sa isang bagong liwanag. Hindi na ito isang karaniwang mineral na nakikita sa kusina kundi isang simbolo ng espiritual na kalinisan at pagtatalaga. Bakit mahalaga ito, Lolo? Tanong ni Ana, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Ano ang mangyayari kung kalimutan natin ang mga aral na iyon? Muli, ngumiti si Lolo Isko, ngunit ang kanyang mga mata ay naging seryoso. Kahit sa bagong tipan, ginagamit pa rin ang asin bilang simbolo. Noong sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na sila ay asin ng lupa, ipinapaalala niya sa atin na tayo ay dapat magdala ng liwanag at panatilihing malinis at mabuti ang mundong ito. Ngunit sinabi rin niya, kung mawala ng lasa ang asin, paano ito maibabalik? Ibig sabihin, kung tayo ay mawala ng pananampalataya o masira ang ating moralidad, paano tayo magiging instrumento ng kabutihan? Napuno ng katahimikan ang paligid. Ang mga bata ay napilitang magmuni-muni, naiintindihan ang bigat ng mga salita. Si Juan, na mahilig magtanong, ay nagsalita muli. Paano natin mapapanatili ang ating lasa, Lolo? Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Lolo Isko. Sa pamamagitan ng pananatiling matapat at pagsunod sa mga turo ng Diyos. Huwag tayong bumaluktot sa tukso ng kasamaan o kalimutan ang ating mga pinaniniwalaan. Laging ipaalala sa ating sarili na ang bawat maliit na bagay na ginawa ng Diyos ay may layunin kahit ang asin.
Habang lumalalim ang gabi, nagdulot ng mas malaking misteryo ang bawat kwento ni Lolo Isko. Ang mga bata, na minsan ay hindi seryoso sa mga bagay na espiritual, ay nagsimulang makakita ng bagong kahulugan sa kanilang mga simpleng pang-araw-araw na gawain. Ang mga salita ni Lolo Isko ay nagtatag ng matibay na pundasyon sa kanilang isipan, na tila naghahanda sa kanila para sa isang espiritual na laban na hindi pa nila nakikita. Ang huling tanong ng gabi ay nanggaling kay Ana, na ngayon ay may halong pagkamangha at takot sa kanyang mga mata. Lolo, sabi niya, anong mga uri ng laban ang kinakaharap natin na hindi natin nakikita? Hindi agad sumagot si Lolo Isko. Tumingala siya sa mga bituin na nagsisimula ng sumikat sa kalangitan. Mga apo, sabi niya sa wakas, ang laban ay nasa paligid natin sa bawat oras. Hindi ito laban ng laman at dugo, kundi laban sa mga puwersa ng kasamaan na gumagawa ng paraan upang sirain ang ating espiritual na pagkatao. At kaya, binigyan tayo ng Diyos ng mga sandata tulad ng asin upang protektahan at panatilihin tayong ligtas. Naglakad pa uwi ang mga bata na puno ng bagong kaalaman, at isang misteryo ang pumuno sa kanilang mga isipan. Habang ang gabing iyon ay nagtapos, alam nila na marami pang lihim ang isisiwalat ni Lolo Isko. Ang kanilang pananabik sa mga susunod na kwento ay lalo pang tumindi, at hindi nila maiwasang maramdaman na ang simpleng baryo nila ay puno ng mga espiritual na lihim na handang mabunyag. Sa mga sumunod na araw, ang mga kabataan ay bumalik muli sa ilalim ng puno ng mangga, hindi maikakaila ang kanilang pananabik para sa mga bagong kwento ni Lolo Isko. Sa pagkakataong ito, ang paligid ay tila puno ng kakaibang enerhiya, para bang ang hangin mismo ay nagdadala ng mga lihim na usap-usapan ng mga espiritual na mundo. Si Lolo Isko ay nakatayo na sa kanyang paboritong bangkong kahoy, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong kwentong isasalaysay. Mga apo, simula niya, ang kanyang tinig ay mababa at puno ng tensyon. Ngayong alam na natin ang halaga ng asin sa espiritual na mundo, kailangan nating pag-usapan ang mga puwersa ng kadiliman na nais sirain ang ating mga buhay. Ang kanyang tinig ay tila bumigat at ang mga bata ay hindi na nag-ingay o gumalaw. Ang bawat isa sa kanila ay nararamdaman ang lumalakas na misteryo na bumabalot sa paligid. May mga nilalang, patuloy ni Lolo Isko, na nais gamitin ang mga nilikha ng Diyos sa masama. Ang asin, na isang banal na mineral, ay madalas nilang pinipilipit para sa kanilang mga ritual. Sa kabila ng katotohanan na ito ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan para sa kalinisan at proteksyon, ang mga mangkukulam at masasamang espiritu ay ginagawang sandata ito para sa pangkukulam. Ang batang si Pedro, na tila pinanghihinaan ng loob, ay nagtanong. Paano nila nagagawa iyon, Lolo? Ang kanyang boses ay nanginginig. At totoo po bang may mga ganong nilalang? Sumimangot si Lolo Isko at inilapat ang kanyang kamay sa balikat ni Pedro. Hindi ka nag-iisa sa takot mo, apo. Minsan, kahit ang mga matatanda ay nanginginig sa harap ng hindi nila nakikita. Pero tandaan mo, mas makapangyarihan ang liwanag ng Diyos kaysa sa anumang kadiliman. Huminga siya ng malalim bago ipagpatuloy ang kanyang kwento. Isinalaysay ni Lolo Isko ang kwento ni Aling Marta, isang babae sa kabilang bayan na naging biktima ng isang sumpa. Si Aling Marta ay masayahing tagapaglingkod sa simbahan, ngunit isang araw ay bigla siyang nanghina at ang kanyang tahanan ay tila pinuno ng malas. Ang kanyang mga halaman ay natuyo, ang kanyang mga alagang hayop ay biglang nagkasakit, at ang kanyang pamilya ay laging nag-aaway. Ipinatong ni Lolo Isko ang garapon ng asin sa lupa at sinimulan ang kwento ng paglalaban ni Aling Marta sa mga espiritu ng kasamaan. Isang gabi, sabi ni Lolo Isko, habang nagdarasal si Aling Marta, naramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likod. Ang kanyang mga ilaw sa bahay ay biglang nagkislapan, at isang hindi maipaliwanag na takot ang bumalot sa kanya. Sa kanyang takot, napaupo siya at umiyak, nagtanong kung bakit siya pinaparusahan. Anong ginawa niya, Lolo? Tanong ni Ana, ang kanyang mga mata ay puno ng takot ngunit hindi maiwasang makinig. May dumating na matandang manghihilot na nagngangalang Mang Andoy, sagot ni Lolo Isko, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng kwento. Si Mang Andoy ay kilala sa kanilang lugar bilang isang taong may malalim na kaalaman sa espiritual na mundo. Nang marinig niya ang nangyayari kay Aling Marta, nagdala siya ng isang maliit na garapon ng asin na pinabanal sa altar ng kanilang simbahan.
Lumuhod siya sa gitna ng bahay ni Aling Marta at nagsimulang magdasal, ikinakalat ang asin sa bawat sulok ng tahanan. Sa bawat butil na bumagsak sa lupa, naramdaman ni Aling Marta na unti-unting nawawala ang bigat ng sumpa. Ang mga bata ay napanganga sa pagkabighani. "Lolo, totoo po bang ganoon ka makapangyarihan ang asin?" tanong ni Juan, na ngayon ay tila hindi na nag-aalinlangan. Tumango si Lolo Isko. "Juan, pero tandaan mo, ang asin ay hindi kumikilos mag-isa. Ang kapangyarihan nito ay nagmumula sa Diyos. Kung gagamitin ito ng may pananampalataya, nagiging sandata ito laban sa kasamaan." Tumigil siya sandali at tila lumalim ang kanyang tinig. Ngunit kung gagamitin ito ng may maling layunin, maaari rin itong maging sanhi ng pagkasira. Ang batang si Pedro, na palaging natatakot sa mga kwento ng espiritual na labanan, ay muling nagtanong, "Paano natin malalaman kung may masamang espiritu sa paligid, Lolo?" Dumako si Lolo Isko sa isang kwento na magbibigay sagot sa tanong ni Pedro. Minsan, sabi niya, may isang batang lalaki na nagngangalang Tomas, na palaging may bangungot. Araw-araw siyang nagigising na umiiyak, sinasabi sa kanyang mga magulang na mayroong aninong sumusubok na abutin siya sa dilim. Pinatawag ng kanyang mga magulang si Mang Andoy, na agad na nagsagawa ng ritual. Itinuro niya kung paano ang mga espiritual na kalaban ay minsan nagtatago sa mga bagay na hindi natin pinapansin. Sa pamamagitan ng asin na pinagdasalan, natuklasan nilang ang aninong iyon ay isang sumpa na itinanim sa kanilang bakuran. Bumuntong hininga si Lolo Isko, iniwan ang mga bata sa gitna ng takot at pagkamangha. "Ang labanan sa espiritual na mundo ay totoo, mga apo," sabi niya. "At kaya napakahalaga na tayo ay palaging handa, na may lakas ng loob at pusong puno ng pananampalataya." Nagpatuloy siya sa kanyang kwento, ngunit ngayon ay may mas malalim na tono ng babala. Kung ang mga mangkukulam at masasamang espiritu ay sinusubukang gamitin ang asin sa kanilang mga ritual, hindi ito dahil sa nais nilang palakasin ang kanilang sarili. Ito ay dahil kinikilala nila ang kapangyarihan ng asin, isang kapangyarihan na ibinigay ng Diyos. Subalit, kapag ito'y ginamit ng mali, nagdudulot ito ng pagkasira. Kaya dapat tayong maging mapagbantay at may kaalaman. Habang papalapit ang dilim, ang mga bata ay naghiwa-hiwalay na may halong takot at pagkamangha. Ang mundo na kanilang inaakalang simple ay biglang nagmistulang puno ng mga lihim at labanan. Si Pedro ay lumakad pa uwi na hindi na gumagawa ng mga kalokohan, samantalang si Ana ay tahimik na nagdarasal sa kanyang sarili. Si Juan, na dati laging nagtatanong, ay tila nahanap na ang paggalang sa mga bagay na hindi nakikita ng mata. Si Lolo Isko ay nanatili sa ilalim ng puno ng mangga, tinatanaw ang paglubog ng araw. "Mga apo," bulong niya sa kanyang sarili, "ito pa lamang ang simula. Malapit na kayong makilala ang mas matinding laban na inihahanda ng mundo sa atin." At sa gabing iyon, ang misteryo ng espiritual na labanan ay nanatiling nakabitin sa hangin, handa nang magpatuloy sa mga susunod na araw. Sa sumunod na araw, ang mga bata ay hindi na naghintay ng tawag ni Lolo Isko. Sila mismo ang nagtipon sa ilalim ng malaking puno ng mangga, ang kanilang mga puso ay puno ng kuryosidad at ang kanilang mga mata ay nagniningning sa pananabik. Nakaupo na si Lolo Isko, para bang inaasahan niya ang kanilang pagdating. Sa pagkakataong ito, ang hawak niya ay hindi lamang ang garapon ng asin, kundi pati na rin ang isang lumang aklat na tila yari sa balat ng hayop at punong-puno ng mga sinaunang sulat. "Mga apo, simula ni Lolo Isko, ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamakapangyarihang kasunduan na ginawa ng Diyos sa kanyang mga tao, ang alyansa ng asin." Ang kanyang tinig ay puno ng reverensya, at ang bawat bata ay tumigil sa kanilang mga pagbulong upang makinig. Bago pa man magtanong ang sino man, nagsimula na si Lolo Isko sa kanyang kwento. Sa panahon ni Haring David, sabi niya, ang Diyos ay gumawa ng isang hindi mababaling kasunduan. Ang kaharian ni David ay itinalaga sa pamamagitan ng isang alyansa ng asin, isang pangako na hindi mabubulok, hindi masisira, at mananatili magpakailanman. Tulad ng asin na pinipigilan ang pagkaagnas ng pagkain, ang tipan na ito ay simbolo ng walang hanggang katapatan ng Diyos. Pero, Lolo, tanong ni Ana, ang kanyang kilay ay nakakunot, ano po ang ibig sabihin ng kasunduang iyon para sa atin ngayon? Ngumiti si Lolo Isko, para bang inaasahan ang tanong na iyon. Napakahusay na tanong, Ana, sabi niya.
Ang alyansa ng asin ay hindi lamang isang pangako ng kaharian, kundi isang paalala sa ating lahat na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Sa 2 Chronicles 13:5, sinabi, "Hindi ba ninyo alam na ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay ibinigay ang kaharian kay David at sa kanyang mga inapo sa pamamagitan ng isang tipan ng asin, magpakailanman?" Ang asin, mga apo, ay isang simbolo ng pangmatagalang relasyon at hindi nagbabagong pangako. Ang mga bata ay nagkatinginan, tila nag-aalala. Si Juan, na palaging matapang ngunit ngayon ay seryoso, ay nagtanong, "Lolo, ibig sabihin po ba ay may mga kasunduan din tayong dapat sundin?" Ang mukha ni Lolo Isko ay naging seryoso. "Juan, ang bawat isa sa atin ay tinatawag na maging tapat sa ating mga pangako sa Diyos. Hindi lamang ito tungkol sa mga malalaking bagay, kundi pati na rin sa mga maliliit na gawaing nagpapakita ng ating pananampalataya at respeto sa Kanya. Halimbawa, ang ating panalangin, ang ating paggalang sa kapwa, at ang ating mga gawain na nagpapakita ng ating dedikasyon." Nagpatuloy ang kwento ni Lolo Isko, ngayon ay inilahad niya ang isang makapangyarihang halimbawa. "Alam ba ninyo ang tungkol kay Propeta Eliseo?" tanong niya. Hindi nakapagsalita ang mga bata, kaya nagpatuloy siya. Si Eliseo ay pinagkalooban ng Diyos ng dobleng espiritu ni Elias. Isang araw, isang bayan ang lumapit sa kanya dahil ang kanilang supply ng tubig ay marumi at nagdudulot ng sakit. Alam niyo ba kung anong ginawa ni Eliseo? Umiling ang mga bata, lalo na si Pedro na ngayon ay takot na hindi niya malaman ang kasagutan. Kumuha si Eliseo ng isang mangkok ng asin at nagdasal. Sabi ni Lolo Isko, ang kanyang tinig ay bumigat na para bang muling nabubuhay ang kwento sa kanyang mga salita. Pagkatapos, itinapon niya ang asin sa pinagmulan ng tubig at sinabi, "Ganito ang sabi ng Panginoon, nilinis ko na ang tubig na ito. Hindi na magkakaroon pa ng kamatayan o pagkabaog mula rito." Mula noon, ang tubig ay naging malinis at ang bayan ay naligtas. "Wow," bulong ni Ana, hindi makapaniwala sa narinig. "Isang mangkok ng asin lang po, Lolo." Sagot ni Lolo Isko, ngunit hindi lamang ito ang asin na gumawa ng himala. Ito ay ang kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa pamamagitan ng asin, dahil ito ay ginamit na may pananampalataya at pagtitiwala. Ang asin ay naging instrumento ng kalinisan at buhay, hindi dahil sa sarili nitong kapangyarihan, kundi dahil ito ay ginamit bilang bahagi ng isang banal na plano. Ang kwento ni Eliseo ay pumukaw ng bagong interes sa mga bata. Ang simpleng asin na kanilang tinitingnan bilang pangkaraniwang bagay ay biglang naging simbolo ng banal na proteksyon at pagpapala. Si Pedro, na dati takot, ngayon ay puno ng pagkamangha at pagnanais na malaman pa ang iba. Ngunit tandaan ninyo, babala ni Lolo Isko, ang alyansa ng asin ay hindi dapat basta-basta lang nilalapastangan. Ang mga tao na hindi nirerespeto ang kanilang mga kasunduan sa Diyos ay nagdadala ng malas sa kanilang mga buhay. May mga tao noong unang panahon na hindi sinunod ang kanilang mga pangako at nagdala ito ng matinding kaparusahan. Nagkaroon ng katahimikan at si Ana ay nagtanong muli, "Lolo, paano po kung nagkamali na tayo? May pag-asa pa po ba?" Nagliwanag ang mukha ni Lolo Isko sa isang ngiti ng habag. "Ana, ang Diyos ay mapagpatawad. Kung tayo ay tunay na magsisisi at muling lalapit sa Kanya ng may dalisay na puso, palaging may pag-asa. Ngunit dapat nating tandaan na hindi sapat ang simpleng pagsabi ng sorry. Dapat tayong magpakita ng tunay na pagbabago sa ating mga gawain at pananampalataya." Habang bumababa ang araw at ang kalangitan ay nagiging kulay kahel, tinapos ni Lolo Isko ang kanyang kwento sa isang panalangin. "Mga apo," sabi niya, "lagi ninyong tandaan ang kapangyarihan ng mga simpleng bagay na ginawa ng Diyos. Ang asin, kahit maliit at pangkaraniwan, ay may espiritual na halaga na hindi natin dapat kalimutan. Sa ating mga buhay, tayo ay tinatawag na maging asin ng lupa, maging matapat, makatarungan, at dalisay sa ating mga layunin." Naglakad pa uwi ang mga bata na puno ng pagninilay-nilay. Sa kanilang mga puso, nag-ugat ang kahulugan ng alyansa ng asin. Hindi na ito isang simpleng kwento ng nakaraan, kundi isang paalala na dapat nilang isabuhay. Habang naglalakad si Juan, iniisip niya kung paano niya mapapanatili ang kanyang lasa bilang asin ng lupa, habang si Ana naman ay nagdasal na sana'y maging matapat siya sa mga pangako niya sa Diyos.
At sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin, si Lolo Isko ay nanatiling nakaupo, tahimik na nananalangin na ang mga batang ito ay magpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa liwanag. Dala ang kanilang bagong kaalaman sa isang mundo na puno ng mga espiritual na misteryo. Sa pag-ikot ng mga araw, ang baryo ay unti-unting naiba. Ang kwento ni Lolo Isko tungkol sa alyansa ng asin ay naging usap-usapan sa bawat tahanan, at kahit ang mga matatanda ay nagsimulang mag-usisa tungkol sa mga nakatagong kapangyarihan ng banal na mineral na ito. Sa ilalim ng puno ng mangga, muli ay nagtipon ang mga kabataan, mas marami na ngayon kaysa dati. Ang usapan ay lumalim at ang bawat isa ay puno ng bagong pananabik sa mga kwento ni Lolo Isko. Ngayon, simula ni Lolo Isko, ang kanyang tinig ay malambing ngunit puno ng otoridad, pag-usapan natin ang paglilinis. Ang mga bata ay nagkatinginan, tila nagtataka kung ano ang susunod na ibabahagi ni Lolo. Ang asin, patuloy niya, ay hindi lamang simbolo ng kasunduan o pangako. Isa rin itong makapangyarihang instrumento ng paglilinis, hindi lamang ng mga bagay na pisikal kundi pati na rin ng mga espiritual na karumihan. Bumuntong hininga si Lolo Isko at nagkwento ng isang pangyayari na tila muling bumuhay sa kapaligiran ng baryo. Noong ako'y bata pa, sabi niya, may isang tao sa aming baryo na nagngangalang Mang Kanor. Isa siyang mabuting tao, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagsimulang magulo ang kanyang buhay. Ang kanyang bahay ay tila hindi naligtas, ang mga gamit ay gumagalaw mag-isa, at ang kanyang pamilya ay palaging may mabibigat na karamdaman. Sa kanilang sobrang pag-aalala, pumunta sila sa simbahan para humingi ng tulong. Anong ginawa nila, Lolo? Tanong ni Pedro, na ngayon ay tila hindi makatiis na hindi malaman ang kasunod. Isang paring may malalim na pananampalataya ang dumating sa bahay ni Mang Kanor, sagot ni Lolo Isko. Naglagay siya ng asin sa isang platito at binasbasan ito sa altar ng simbahan. Pagkatapos, naglakad siya sa bawat sulok ng bahay, nagwiwisik ng asin habang binibigkas ang mga panalangin para sa paglilinis. Sa bawat pagkahulog ng asin, parang may naalis na bigat sa paligid. Ang mga anino na tila nagtatago sa bawat sulok ay nawala, at ang bahay ay naging tahimik at payapa. Hindi mapigilan ni Ana na humanga. Lolo, totoo po ba yon? Ganoon ka makapangyarihan ng asin? Ngumiti si Lolo Isko. Ana. Ngunit tandaan ninyo, hindi lamang ang asin ang naglilinis. Ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa Diyos, at ang asin ay isa lamang kasangkapan na ginagamit natin upang ipakita ang ating pananampalataya sa Kanya. Kapag ang asin ay ginamit ng may malinis na puso at may tiwala sa Diyos, nagiging instrumento ito ng kalinisan at proteksyon. Pinaliwanag pa ni Lolo Isko kung paano ginagamit ang asin sa mga iba't ibang ritual ng paglilinis sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa ibang kultura, sabi niya, ang mga tao ay nagwiwisik ng asin sa kanilang mga pintuan upang itaboy ang masasamang espiritu. Sa iba naman, ginagamit ito sa kanilang mga panalangin upang palayasin ang masamang enerhiya. Ngunit hindi dapat natin kalimutan ang kahalagahan ng pananampalataya sa bawat paggamit nito. Nagkwento pa si Lolo Isko ng isang nakakaantig na kwento. May isang babae, sabi niya, na dumating sa akin isang gabi, umiiyak at puno ng takot. Sinabi niyang ang kanyang asawa ay nawalan na ng pag-asa sa buhay, at ang kanilang bahay ay tila pinamumugaran ng mga masasamang espiritu. Pinayuhan ko siya na kumuha ng asin, idasalan ito, at ikalat sa paligid ng kanilang bahay. Kasabay nito, dapat silang magdasal ng taimtim, humihingi ng gabay at proteksyon sa Diyos. Pagkatapos nilang gawin ito, ang bigat na kanilang nararamdaman ay nawala, at ang kanilang tahanan ay muling napuno ng kapayapaan. Ang mga bata ay napuno ng pagkamangha. Si Juan, na tila hindi na mapakali, ay nagtanong, Lolo, paano naman po kung may masamang espiritu na ayaw umalis kahit gamitin natin ang asin? Ang mukha ni Lolo Isko ay naging seryoso. Juan, sabi niya, may mga pagkakataon na ang mga masasamang espiritu ay matitigas ang ulo at ayaw umalis. Ngunit sa mga ganitong sitwasyon, mas lalong kailangang maging matibay ang ating pananampalataya. Hindi lamang tayo dapat umasa sa asin, kundi sa Diyos na nagbibigay ng kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ang ating panalangin ay dapat na puno ng tapang at tiwala na ang Diyos ay kasama natin sa laban. Nagpatuloy si Lolo Isko sa pagbibigay ng mga praktikal na payo sa mga bata.
Kung sakali mang maramdaman nyo na may mabigat na enerhiya sa inyong paligid, sabi niya, huwag kayong matakot. Kumuha ng asin, dasalan ito, at ikalat sa paligid habang nananalangin. Tandaan, ang bawat butil ng asin ay isang paalala ng proteksyon ng Diyos, ngunit ang ating puso ang tunay na sandata laban sa anumang kasamaan. Habang papalapit ang hapon, naglakad pa uwi ang mga bata, bawat isa ay nagdadala ng garapon ng asin na ibinigay ni Lolo Isko bilang regalo. Sa kanilang mga puso, nag-ugat ang kaalaman na hindi lamang pisikal na kalinisan ang mahalaga, kundi pati na rin ang paglilinis ng kanilang espiritual na kaluluwa. Hindi na ito usapin ng simpleng asin, kundi isang pananampalataya na kailangang isabuhay sa bawat araw. Ang hangin sa baryo ay tila naging mas magaan, para bang ang bawat sulok ay binasbasan na ng mga dasal na binibigkas ng mga taong natutunan ang aral ng espiritual na paglilinis. At sa ilalim ng puno ng mangga, nanatili si Lolo Isko, tahimik na nananalangin para sa kaligtasan at kalinisan ng bawat tahanan sa kanilang baryo. Muling sumapit ang hapon, at ang mga bata ay nagtipon na naman sa ilalim ng puno ng mangga, dala ang kanilang mga garapon ng asin mula kay Lolo Isko. Sa kanilang mga mata ay naroon ang ningning ng pananabik na marinig ang mga susunod na kwento ng matanda. Ngunit ngayong araw na ito, ang kanilang mga tanong ay higit na nag-aabang ng kasagutan, kung paano ang maliit na mineral na iyon ay naging daan sa mga himala at pagkilos ng Diyos. Si Lolo Isko, na palaging mukhang puno ng karunungan, ay ngumiti nang makitang handa na ang lahat. Alam kong gusto ninyong makarinig ng mga kwento, simula niya, ang kanyang tinig ay may halong lambing at misteryo. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang ilan sa mga kwento ng pananampalataya at himala na nangyari dahil sa paggamit ng asin. Sa isang maliit na baryo na hindi kalayuan sa kanilang lugar, may isang batang babae na nagngangalang Clara. Mula pagkabata, siya ay palaging sakitin, at ang kanyang mga magulang ay hindi na alam kung ano ang kanilang gagawin. Isang gabi, habang nakayuko ang kanyang ina sa tabi ng kanyang kama, umiiyak at nananalangin, isang matandang babae ang dumating sa kanilang bahay. Si Aling Cora, na kilala sa kanilang baryo bilang isang babaeng malapit sa Diyos, ay may dalang maliit na garapon ng asin. May pag-asa pa, sabi ni Aling Cora, ang kanyang boses ay puno ng tapang. Huwag kang mawala ng pananampalataya. Ibinigay niya ang garapon ng asin sa ina ni Clara. Dasalan mo ito, patuloy niya, at iwisik sa paligid ng bahay niyo habang nagdadasal. Huwag kang matakot. Nasa tabi mo ang Diyos, at walang karamdaman o espiritu ang makapananaig laban sa kanyang kapangyarihan. Ang ina ni Clara ay nagdasal ng may pusong puno ng pag-asa. Inilagay niya ang asin sa bawat sulok ng kanilang bahay, at sa tuwing bibigkasin niya ang pangalan ng Diyos, nararamdaman niya ang bigat na unti-unting nawawala mula sa kanilang tahanan. Kinabukasan, si Clara ay nagising na may ngiti sa kanyang mukha at lakas sa kanyang katawan. Ang kanilang tahanan, na minsang puno ng lungkot at takot, ay napuno ng liwanag at kasiyahan. Ang mga bata ay hindi maiwasang magbulungan sa gulat at tuwa. Si Ana, na ngayon ay lubos na naantig sa kwento, ay nagtanong, "Lolo, paano po iyon nangyari? Talaga pong gumaling si Clara dahil sa asin?" Tumango si Lolo Isko, ang kanyang mga mata ay puno ng kahinahunan. "Ana, pero hindi lang dahil sa asin. Tandaan ninyo, ang kapangyarihan ay hindi nagmumula sa asin, kundi sa pananampalataya sa Diyos. Ang asin ay nagiging daluyan ng biyaya at kalinisan dahil sa ating pagtitiwala sa Kanya. Kapag ginamit natin ito na may dalisay na puso, nagiging simbolo ito ng ating pagsuko at pagtitiwala sa Kanyang plano." Nagpatuloy si Lolo Isko sa kanyang kwento, ngunit ngayon ay may halong pagkamangha sa kanyang tinig. Sa isa pang baryo, sabi niya, may isang matandang pastol na nagngangalang Mang Jamie. Ang kanyang kawan ng mga tupa ay madalas na inaabala ng mga ligaw na hayop, at tila ang kanyang kapalaran ay palaging sinusubo. Isang gabi, matapos niyang mabalitaan ang tungkol sa mga ritual ng paglilinis gamit ang asin, naisip niyang subukan ito. Kumuha siya ng isang garapon ng asin, idinasal ito, at ikinalat sa paligid ng kanyang kawan. Ang mga mata ni Pedro ay nanlaki. "Lolo, ano pong nangyari?" Ngumiti si Lolo Isko. Kinabukasan, napansin ni Mang Jaime na ang kanyang mga tupa ay hindi na napapaligiran ng mga ligaw na hayop. Sa halip, ang kanyang kawan ay nanatiling ligtas at malakas.
Ngunit ang higit na kamangha-mangha ay ang kapayapaan na bumalot sa kanilang pastulan. Hindi na muli siyang nagkaroon ng problema sa mga ligaw na hayop at mula noon, lagi na siyang nagdarasal habang ginagamit ang asin bilang simbolo ng proteksyon. Ang mga bata ay napuno ng pagkamangha sa bawat kwento na ibinahagi ni Lolo Isko. Sa kabila ng kanilang katusuhan, hindi nila maiwasang maniwala sa mga himalang dulot ng pananampalataya. Si Juan, na kilala sa kanyang pagiging mapanuri, ay nagsalita. Lolo, paano po natin malalaman kung tama ang paggamit natin ng asin sa ating mga panalangin? Ang mukha ni Lolo Isko ay naging seryoso. Magandang tanong, Juan, sagot niya. Ang tamang paggamit ng asin ay hindi lamang sa kung paano ito ginagamit kundi sa kung paano tayo manalangin. Kapag nagdarasal tayo, kailangan nating buksan ang ating mga puso sa Diyos, humingi ng kanyang patnubay at proteksyon ng may kababaang loob. Hindi ito isang ritual na ginagawa ng walang pananampalataya, kundi isang gawaing puno ng tiwala sa Kanya. Habang pinapakinggan ang mga kwento, napansin ng mga bata na ang bawat isa sa kanila ay naging mas tahimik at mas malalim ang iniisip. Si Ana, na dati puno ng katanungan, ay nagsimulang magbulong ng sariling panalangin sa kanyang sarili. Si Pedro, na laging natatakot, ay ngayon ay nakaramdam ng tapang na hindi niya alam na mayroon siya. Ang buong grupo ay tila naantig sa mga kwento ng himala at pananampalataya na ibinahagi ni Lolo Isko. Nang palubog na ang araw, tinapos ni Lolo Isko ang kanyang kwento na puno ng pag-asa. Mga apo, sabi niya, huwag kayong matakot sa mga hamon ng buhay. Tandaan niyo na ang Diyos ay laging kasama natin. Ang asin, kahit maliit at tila simpleng bagay, ay nagiging makapangyarihan dahil sa kanyang biyaya. Ngunit higit sa lahat, tayo mismo ang tinatawag na maging asin ng mundo, na nagpapalaganap ng kabutihan at liwanag sa bawat sulok ng ating buhay. Naglakad pa uwi ang mga bata, puno ng bagong pananampalataya at determinasyon. Hindi na nila tinitingnan ang asin bilang simpleng pampalasa ng pagkain, kundi bilang isang simbolo ng kanilang koneksyon sa Diyos. Sa kanilang puso, alam nila na ang bawat butil ng asin na kanilang hawak ay nagtataglay ng mga kwento ng himala at kapangyarihan, at handa silang gamitin ito upang gawing mas ligtas at mas maliwanag ang kanilang mundo. Sa susunod na hapon, ang mga bata ay muling nagtipon sa ilalim ng puno ng mangga, mas nag-aabang kaysa dati. Sa pagkakataong ito, may dalang kakaibang alindog si Lolo Isko. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang hawak niya ang garapon ng asin, para bang alam niyang ang kwento ngayong araw ay magpapabago sa pagtingin ng mga bata sa mga espiritual na laban. Mga apo, simula ni Lolo Isko, hindi sapat na malaman natin ang kapangyarihan ng asin. Kailangan din nating maintindihan kung paano ito gamitin upang mapangalagaan ang ating sarili mula sa mga sumpa at masasamang espiritu. Tumahimik ang paligid at ang mga bata ay halos hindi na gumalaw sa kanilang mga upuan, hinihintay ang bawat salitang babanggitin ni Lolo Isko. May kwento ako tungkol kay Mang Ricardo, sabi ni Lolo Isko, ang kanyang tinig ay bumibigat sa bawat salita. Si Mang Ricardo ay isang masipag na magsasaka na biglang nakaranas ng sunod-sunod na kamalasan. Ang kanyang mga pananim ay biglang nalanta, at ang kanyang mga hayop ay isa-isang nagkasakit. Sa bawat araw na lumilipas, tila palala ng palala ang kanyang sitwasyon, at hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Si Ana, na tila nadadala sa kwento, ay nagtanong, "Lolo, anong nangyari sa kanya? Bakit po siya nagkaroon ng ganoong kamalasan?" Hinawakan ni Lolo Isko ang garapon ng asin at tumingin kay Ana. Ayon sa kwento, sabi niya, may isang mangkukulam na nagtanim ng sumpa sa kanyang lupain. Ngunit hindi ito alam ni Mang Ricardo hanggang sa dumating ang isang matandang babae na kilala sa kanilang baryo bilang isang espiritual na manggagamot. Pinayuhan siya ng matandang babae na may isang bagay siyang maaaring gawin upang alisin ang sumpa. Nagsimulang bumuo ng tensyon ang hangin. Ang mga bata ay naghintay sa susunod na bahagi ng kwento, at si Juan ay hindi na napigilan ang kanyang kuryosidad. Ano po ang ginawa ni Mang Ricardo, Lolo? Ngumiti si Lolo Isko, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling seryoso. Kumuha siya ng asin, dasalan ito, at ginawa ang isang espesyal na ritual. Unang-una, kailangang magpakumbaba at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Sa pagluhod sa lupa, binuksan ni Mang Ricardo ang kanyang puso sa Panginoon, ipinapahayag ang kanyang pagtitiwala sa Kanya.
Pagkatapos nito, ikinalat niya ang asin sa paligid ng kanyang lupain, sa bawat sulok, habang binibigkas ang panalangin na itinuro sa kanya ng matandang babae. Habang sinasalaysay ni Lolo Isko ang panalangin, tila nabuhay ang hangin sa paligid, at ang bawat salita ay parang humahaplos sa kaluluwa ng mga bata. Ama sa langit, Diyos ng lahat ng kabutihan, basbasan mo ang asin na ito upang maging daluyan ng iyong proteksyon. Huwag nawang makalapit ang anumang masama o mapanirang espiritu sa aking tahanan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, wasakin ang sumpa na bumabalot sa aking buhay, at pagpalain ang aking lupain upang muli itong maging masagana at payapa. Ang mga bata ay hindi makagalaw, para bang nararamdaman nila ang bigat ng mga salitang iyon. Lolo, bulong ni Pedro, nawala po ba ang sumpa? Tumango si Lolo Isko. Pedro. Sa susunod na araw, nagulat si Mang Ricardo na makita ang kanyang mga pananim na bumalik sa kanilang dating sigla at ang kanyang mga hayop na muling bumalik ang lakas. Ang sumpa na minsang sumira sa kanyang buhay ay nawala, hindi dahil lamang sa asin, kundi dahil sa kanyang pananampalataya at panalangin. Ngunit hindi nagwakas doon ang kwento ni Lolo Isko. Ngunit may babala akong nais iparating, sabi niya, ang kanyang tinig ay nagiging mas matindi. Ang asin ay hindi dapat gamitin para sa mga maling layunin. Ang mga mangkukulam at mga taong may masasamang intensyon ay sinubukan ng gamitin ang asin upang magdulot ng kapahamakan sa iba. Ngunit kapag ginamit ito ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ang kanilang mga masasamang gawain ay bumabalik sa kanila, mas masama pa kaysa dati. Si Juan, na ngayon ay puno na ng interes, ay muling nagtanong, Lolo, paano po natin masisigurong tama ang paggamit natin ng asin? Ang mukha ni Lolo Isko ay nagliwanag sa isang ngiti ng pag-asa. Magandang tanong, Juan. Palaging tandaan na ang ating mga intensyon at puso ay dapat malinis. Bago natin gamitin ang asin, kailangan nating humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at magdasal ng taimtim. Ang asin ay isang banal na kasangkapan, at kung gagamitin natin ito na may dalisay na pananampalataya, ito ay nagiging makapangyarihan laban sa anumang kasamaan. Ang mga bata ay tila hindi na makapag-antay na subukan ang natutunan nila, ngunit nagbigay ng isang huling payo si Lolo Isko. Huwag kayong gagamit ng asin o anumang ritual kung wala kayong tunay na pananampalataya. Tandaan, ang kapangyarihan ng Diyos ay nagmumula sa ating pusong puno ng pagtitiwala, hindi sa mga ritual lamang. Ang ating labang espiritual ay dapat palaging sinasamahan ng tunay na debosyon at pagmamahal sa Diyos. Habang bumababa ang araw, ang mga bata ay naghiwa-hiwalay, ngunit hindi na sila kasing takot o nalilito. Sa halip, sila ay puno ng lakas at tapang, dala ang kaalaman na ang anumang sumpa o kasamaan ay walang laban sa isang pusong tapat sa Diyos. Ang baryo, na dati puno ng simpleng kaligayahan, ay naging isang lugar na puno ng espiritual na pag-unawa, na handang labanan ang anumang hamon na maaaring dumating. Sa ilalim ng puno ng mangga, nanatili si Lolo Isko, nananalangin para sa mga batang nag-uwi ng kaalaman na maaaring magbigay sa kanila ng proteksyon. Hindi lamang mula sa mga espiritual na kaaway, kundi mula sa mga pang-araw-araw na hamon na dala ng buhay. Ang kwento ng asin at ang ritual ng pagsira ng sumpa ay nagbigay ng bagong pag-asa at liwanag sa kanilang komunidad. Ang dapit hapon ay dumarating na naman, at sa ilalim ng puno ng mangga, muling nagtipon ang mga bata. Ngunit ngayong araw, may kakaibang katahimikan sa paligid, para bang ang lahat ay naghihintay ng isang mahalagang revelasyon. Si Lolo Isko ay nakaupo sa kanyang paboritong bangko, at sa kanyang mukha ay naroon ang isang ngiti na puno ng pagninilay-nilay. Mga apo, simula niya, ang kanyang tinig ay puno ng karunungan, napakaraming aral na maaari nating matutunan mula sa mga kwento ng nakaraan. Ang bawat isa sa mga istorya na ating tinalakay, mula sa mga sumpa hanggang sa mga himala, ay may layunin, upang gabayan tayo at bigyan tayo ng pag-asa. Ang mga bata ay tahimik na nakinig, ramdam nila na may malalim na mensahe ang ibabahagi ni Lolo Isko ngayong araw. Naalala niyo ba ang kwento ng Sodoma at Gomora? Tanong ni Lolo Isko. Tumango ang mga bata, lalo na si Ana na tila hindi pa nakakalimutan ang takot na naramdaman niya nang marinig ang tungkol sa asawa ni Lot na naging haligi ng asin. Ang kwento ng Sodoma at Gomora, patuloy ni Lolo Isko, ay hindi lamang tungkol sa kaparusahan. Ito ay isang paalala na dapat tayong mamuhay ng may kabanalan at pagsunod sa Diyos.
Ang asawa ni Lot ay naging isang haligi ng asin dahil hindi niya nagawang talikuran ang kanyang nakaraan. Hindi siya nagtiwala sa plano ng Diyos at ang kanyang puso ay nanatili sa mga bagay na iniwan niya. Ang mga bata ay napuno ng pagninilay-nilay. Si Juan, na palaging nagtatangka na intindihin ang mga aral, ay muling nagtanong, "Lolo, paano po natin maiiwasan na maging katulad ng asawa ni Lot? Paano tayo makakasiguradong hindi tayo babalik sa ating mga maling gawi?" Umiti si Lolo Isko, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. "Magandang tanong, Juan," sabi niya. "Ang sagot ay nasa ating pananampalataya at pananatiling matatag sa ating mga desisyon. Ang buhay ay puno ng tukso at mga pagkakataon na bumalik sa ating lumang gawi, ngunit kapag nagdesisyon tayong sumunod sa Diyos, kailangan natin itong panindigan. Hindi sapat na maniwala lamang, kailangan din nating ipakita ito sa ating mga gawa." Nagpatuloy si Lolo Isko sa pagbibigay ng mga halimbawa mula sa Biblia na nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging matatag. Si David, sabi niya, ay nagtagumpay sa kanyang mga laban hindi dahil siya ay malakas o mahusay, kundi dahil siya ay matapat sa Diyos. Kahit na ang kanyang mga kaaway ay mas marami at mas malakas, nanatili siyang matibay sa kanyang pananampalataya. Ang tagumpay sa lambak ng asin ay isang patunay na kapag kasama natin ang Diyos, walang laban na hindi natin kayang mapagtagumpayan. Ang mga bata ay napuno ng paghanga sa tapang at pananampalataya ni David. Si Pedro, na laging nag-aalala sa mga bagay na hindi niya kayang kontrolin, ay tila nahanap ang sagot sa kanyang mga takot. Ibig sabihin po ba, Lolo, kahit gaano kahirap ang ating laban, basta't kasama natin ang Diyos, kaya natin? Pedro, sagot ni Lolo Isko. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi tayo dapat kumilos. Katulad ni David, kailangan nating maghanda at lumaban ng may buong tapang. Ang pananampalataya ay hindi lamang pag-upo at paghihintay, ito ay pagkilos na puno ng tiwala na ang Diyos ay gagabay sa atin. Nagpatuloy si Lolo Isko sa kanyang pagninilay. Ang mundo ngayon ay hindi na katulad ng dati, ngunit ang mga prinsipyo ng pananampalataya, katapangan, at katapatan ay nananatili. Kailangan nating alalahanin na ang mga aral mula sa nakaraan ay nariyan upang gabayan tayo sa ating mga desisyon ngayon. Habang bumababa ang araw, ang mga bata ay nagmuni-muni sa mga aral na kanilang natutunan. Si Ana, na laging puno ng takot at pag-aalinlangan, ay nagsimulang makaramdam ng tapang na hindi niya inaasahan. Si Juan, na minsang nag-aalinlangan, ay tila nakahanap ng tiwala sa kanyang puso. Mga apo, sabi ni Lolo Isko, na tila nararamdaman ang pagbabago sa kanilang mga puso. Ang asin ay isang paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nabuo, na hindi natin dapat hayaan ang kadiliman na pumasok sa ating buhay. Ang bawat hakbang na ating gagawin ay dapat na puno ng tiwala, at kahit anong mangyari, dapat tayong manatiling nakatuon sa liwanag ng Diyos. Habang papalubog na ang araw, naghiwa-hiwalay ang mga bata, ngunit sa kanilang puso ay naroon ang bagong lakas at pag-asa. Ang mga aral ng nakaraan ay hindi na simpleng kwento, kundi mga gabay na nagbigay liwanag sa kanilang mga landas. Si Lolo Isko ay nanatiling nakaupo, nagbabantay sa kanilang pag-alis, at nagdarasal na ang kanilang natutunan ay magbunga ng mga buhay na puno ng pananampalataya, tapang, at pagmamahal. Kinabukasan, ang mga bata ay nagtipon na naman sa ilalim ng puno ng mangga, ngunit ngayong araw ay may kakaibang tensyon sa hangin. Alam nilang malapit na nilang marating ang kasukdulan ng mga kwento ni Lolo Isko, at ang bawat isa sa kanila ay nararamdaman ang paghahalo ng kaba at pananabik. Si Lolo Isko, na tila mas tahimik kaysa dati, ay naupo ng mabuti at tumingin sa kanila na para bang nagdadalawang isip kung handa na ba sila sa kanyang ikukwento. Mga apo, simula ni Lolo Isko, ang kanyang tinig ay mas mababa kaysa dati. Ang bawat kwento ay may katapusan, ngunit bago yon, laging may huling pagsubok. Isang hamon na magpapakita kung tunay na nauunawaan natin ang mga aral na ating natutunan. Ang mga bata ay napatingin sa isa't isa, nagtataka kung anong uri ng pagsubok ang kanilang maririnig ngayon. Sa baryo nila, may isang bundok na tinatawag nilang bundok ng mga anyino. Ayon sa kwento, ang bundok na ito ay minsan ng pinamugaran ng mga espiritu na nagdudulot ng takot sa mga tao. Maraming taon na ang nakalipas, isang batang nagngangalang Mateo ang nagkaroon ng pinakamalaking hamon sa kanyang buhay sa lugar na ito.
Si Mateo ay kilala sa buong baryo bilang isang batang puno ng tapang ngunit madalas ding pabigla-bigla sa kanyang mga desisyon. Isang araw, nang ang kanyang pamilya ay nalugmok sa matinding problema, isang misteryosong matandang lalaki ang nagbigay kay Mateo ng isang garapon ng asin. Ang asin na ito, sabi ng matanda, ay makakatulong sa iyo na harapin ang mga espiritu ng bundok, ngunit kailangan mong gamitin ito ng may buong pananampalataya. Ang huling pagsubok ay hindi lamang laban sa mga espiritu, kundi laban din sa sarili mong takot at pagdududa. Naglakad si Mateo patungo sa bundok ng mga anino, ang kanyang puso ay mabilis ang pagtibok, ngunit sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang garapon ng asin na tila nagbibigay ng lakas sa kanya. Sa kanyang paglalakad, nagsimula siyang makarinig ng mga bulong mula sa mga puno at ang malamig na hangin ay tila bumalot sa kanya, nagdadala ng mga anino na nagsayaw sa paligid. Mateo, sabi ng isang boses na tila nagmumula sa mismong hangin, wala kang magagawa laban sa amin. Ang iyong asin ay walang kapangyarihan dito. Ang mga anino ay nagsimulang lumapit at ang takot ay bumalot sa puso ni Mateo. Tumigil siya, naramdaman niya ang kanyang mga tuhod na nangangatog. Matapang ba talaga ako? Tanong ni Mateo sa kanyang sarili, nararamdaman ang pagdududa na sumisiksik sa kanyang dibdib. Ngunit naalala niya ang sinabi ng matandang lalaki, ang tunay na laban ay nasa puso. Huminga siya ng malalim at pumikit, hawak ang garapon ng asin ng mahigpit. Diyos ko, bulong niya, bigyan mo ako ng lakas na harapin ang mga takot na ito. Dahan-dahan, binuksan ni Mateo ang garapon ng asin at nagsimulang iwisik ito sa lupa sa paligid niya. Sa pangalan ng Diyos na makapangyarihan, sigaw niya, ang kanyang boses ay lumalakas sa bawat salita, pawiin nawa ang anumang kasamaan sa lugar na ito. Ang mga anino ay nagsimulang umatras, ngunit hindi pa rin tuluyang nawawala. Lumapit ang isa sa mga ito, ang pinakamalaki at pinakamatindi sa lahat, at bumulong, hindi mo ako kayang talunin. Ang takot mo ang aking kalakasan. Ngunit sa halip na umatras, bumalikwas si Mateo at humarap sa anino. Hindi na ako natatakot, sigaw niya, ang kanyang mga mata ay puno ng tapang na ngayon lang niya naramdaman. Hindi sa aking lakas kundi sa lakas ng Diyos. Sa kanyang mga huling salita, iwiniwisik niya ang natitirang asin, at isang liwanag na parang mula sa langit ang bumalot sa paligid. Ang mga anino ay nagsimulang mawala, at ang malamig na hangin ay naging banayad na simoy. Ang mga bata ay tahimik na nakinig, parang nararamdaman nila ang bawat emosyon na pinagdaanan ni Mateo. Si Pedro, na laging natatakot sa mga kwento ng espiritu, ay tila nawala sa kanyang sariling pag-isip, iniisip kung paano niya mahaharap ang kanyang sariling mga takot. Si Ana, na palaging nagtataka tungkol sa kapangyarihan ng asin, ay nagtanong, Lolo, totoo po bang ang tapang ay nasa puso? Ngumiti si Lolo Isko, at sa kanyang mga mata ay may liwanag ng pag-asa. Ana, sabi niya, ang tapang ay hindi lamang sa lakas ng katawan, kundi sa lakas ng puso. Ang mga espiritual na laban na ating kinakaharap ay hindi laging nakikita ng mata, ngunit palaging nararamdaman ng ating puso. Kung mananatili tayong matibay sa ating pananampalataya, walang anino o kasamaan ang makapananaig laban sa atin. Habang nagtatapos ang kwento ni Lolo Isko, ang araw ay nagsimulang lumubog, nagbibigay ng malambot na gintong liwanag sa paligid. Ngunit sa halip na takot, ang baryo ay puno ng bagong lakas at pag-asa. Ang mga bata ay naghiwa-hiwalay, dala ang aral na ang bawat isa sa kanila ay may sariling huling pagsubok na kailangang harapin, ngunit sa tulong ng pananampalataya, tapang, at, syempre, ng asin, alam nilang kakayanin nila. Si Lolo Isko ay nanatiling nakaupo, pinapanood ang bawat batang naglalakad pauwi, at sa kanyang puso ay naroon ang panalangin na naway magamit nila ang mga kwento at aral na kanilang natutunan upang mapagtagumpayan ang kanilang sariling mga laban sa buhay. Sa dapit hapon na yon, ang puno ng mangga ay tila naging saksi sa isang henerasyon na handang harapin ang anumang pagsubok, dala ang pananampalataya na ipinasa mula sa isang matandang puno ng karunungan. Sa wakas, dumating ang huling araw na magkakasama ang mga bata sa ilalim ng puno ng mangga kasama si Lolo Isko. Ang araw ay sumisikat ng may kakaibang liwanag, para bang nagbibigay ng biyaya sa mahalagang pagtatapos ng kanilang mga kwento. Ang bawat isa sa mga bata ay tahimik na nakikinig, alam nilang ang araw na ito ay magiging espesyal.
Mga apo, simula ni Lolo Isko, ang kanyang tinig ay puno ng lambing at pagmamahal, ang bawat kwento ay may wakas, ngunit hindi nangangahulugang ito ay katapusan ng ating mga aral. Sa halip, ito ay isang panibagong simula, isang pagkakataon na isabuhay ang mga aral na ating natutunan. Sa mga nagdaang araw, hindi lang simpleng mga kwento ang kanilang napakinggan. Sila ay natutong magtiwala, lumaban sa kanilang mga takot, at gamitin ang kanilang pananampalataya bilang sandata. Ngunit sa huling kwento ni Lolo Isko, isang pangyayari ang nagbigay sa kanila ng pagkakataon na isabuhay ang lahat ng ito. Isang balita ang kumalat sa baryo na ang isang malaking unos ay paparating, nagbabanta na sirain ang mga tahanan at kabuhayan ng mga tao. Ang lahat ay nabalot ng takot, at ang mga pamilya ay nagtipon sa gitna ng baryo upang maghanda para sa paparating na bagyo. Ang mga bata, sa kabila ng kanilang kaba, ay naglakad patungo kay Lolo Isko, dala ang kanilang mga garapon ng asin na matagal nang iniingatan. "Lolo," sabi ni Ana, na tila pilit pinipigilan ang kanyang takot, "paano po natin malalabanan ang bagyong ito? Wala po bang magagawa ang asin na itinuro ninyo sa amin?" Tumayo si Lolo Isko, ang kanyang mukha ay puno ng tapang ngunit may kalmadong ngiti. "Ana," sagot niya, "hindi natin maaaring pigilan ang bagyo, ngunit maaari nating ipanalangin na protektahan tayo ng Diyos at gamitin ang asin bilang simbolo ng ating pananampalataya at pagkakaisa." Tumango siya sa lahat ng mga bata at mga nakapaligid na tao. "Ngayon ay oras na upang magkaisa tayo, manalangin, at gamitin ang ating natutunan." Nagtipon ang buong baryo sa gitna, bawat isa ay may dalang asin. Ang mga bata, na minsang takot sa mga espiritual na bagay, ngayon ay puno ng tapang at pananampalataya. Si Juan, na dati ay puno ng pag-aalinlangan, ay ang unang nagsimulang magdasal ng malakas. "Ama sa langit," sabi niya, ang kanyang boses ay matatag, "pagpalain mo ang asin na ito at gamitin mo upang mapanatiling ligtas ang aming baryo. Bigyan mo kami ng lakas at tapang upang harapin ang unos na ito." Habang nagdarasal ang lahat, bawat butil ng asin na kanilang ikinalat ay tila naging daluyan ng liwanag na sumasayaw sa hangin. Ang kanilang mga dasal ay naging isang malakas na alon ng pananampalataya na bumalot sa buong baryo. Ang hangin, na dati bumubulong ng paparating na sakuna, ay tila humina, at ang dilim na nagbabadya sa kanilang paligid ay bahagyang lumiwanag. Ang mga oras ay lumipas, at ang bagyo ay dumaan, ngunit hindi ito naging kasing lakas ng inaasahan. Bagamat may ilang mga bagay na nasira, ang mga tao ay ligtas at ang kanilang mga tahanan ay hindi lubos na napinsala. Nagyakapan ang bawat isa, puno ng pasasalamat, at ang mga bata ay naramdaman ang mainit na pagmamahal ng Diyos na nagbigay sa kanila ng proteksyon. Si Lolo Isko ay ngumiti habang pinapanood ang mga tao. "Mga apo," sabi niya, "hindi laging mapapawi ng asin ang unos, ngunit ito ay isang paalala ng ating pagkakaisa at pananampalataya. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa ating pananalig sa Diyos at sa ating pagmamahal sa isa't isa." Tumayo siya, at sa kanyang mga mata ay naroon ang liwanag ng pag-asa na parabang nakikita na niya ang kinabukasan ng bawat bata. Ang mga bata ay hindi na mga simpleng tagapakinig ng kwento, kundi mga tagapagtaguyod ng aral na kanilang natutunan. Si Ana, Pedro, Juan, at ang iba pa ay umuwi na dala ang kanilang mga kwento, handang harapin ang anumang hamon na maaaring dumating sa kanilang buhay, dala ang aral na ang pananampalataya, tapang, at pagkakaisa ay mga sandata na hindi matitinan. At sa ilalim ng puno ng mangga, si Lolo Isko ay nanatiling nakaupo, pinagmamasdan ang baryo na puno ng bagong sigla at pananampalataya. Alam niyang ang kanyang misyon ay natapos na, ngunit ang mga kwento at aral na kanyang iniwan ay mananatiling buhay sa puso ng bawat bata na kanyang minahal at ginabayan. Kung nakarating ka hanggang dulo ng video na ito, isa ka sa mga tunay na sumama sa ating paglalakbay. Mag-comment ng salitang pananampalataya sa ibaba para malaman ko na sinubaybayan mo ang bawat bahagi ng kwento. Aabangan ko ang inyong mga komento para makita kung sino ang talagang nakatapos kasama ko.